Amen. Thank you, Lord. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, sa ating pong mga manunood at sa lahat po ng ating pong mga kapatid, kababayan po natin ngayon ay nakatunghay po sa programa ng Jesus Christ Saves Global Outreach. At ito nga po muli ang programa kung saan dinadala po sa inyong mga tahanan at hanggang sa inyong mga puso ang mga salita ng Diyos. Sa programa pong ito ay atin pong na-apply ang tunay na sinasabi sa Matthew chapter 4 verse 4 na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. At ang ganda po ng programang ito kasi po ito po ay umaga, tanghali hanggang gabi. Alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali hanggang alas 6 ng hapon. At ito po ay pwede nyo pong ulit-ulitin upang patuloy na mabuhay sa puso't isipan po natin. Amen. Ang nais ko pong ibahagi po sa inyong lahat sa araw na ito ay yung nandito po sa Philippians chapter 3 verse 12 to 6. Sinasabi po sa New Living Translation, I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection, but I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward what is lies ahead. And in verse 14, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God through Christ Jesus is calling us. Let all who spiritually matured agree on these things. If you disagree of some point, I believe God will make it plain to you. But we must hold on to the progress we have already made. Mga kapatid, makikita po natin sa mga talatang ito, yung napaka-powerful words po na 5, no? Na ito po ay makikita natin verse by verse from 12 to 16. Ito po ay yung I press on, I focus on, I obey my calling on the Lord, I go on to maturity, and I hold on to the Lord. Napaka-importante po sa pagpasok po natin sa year 2021 na ito, no? Talaga marami nagtatanong, ano nga ba ang dapat pa nating gawin? Ano pa ba ang dapat pa nating pagpatuloy? Di ba? Since tayo nga po ay binigyan pa ng pagkakataon ng Diyos ng another year, a fresh year for us. Ito po ay pagkakataon din po tayo magkaroon ng bagong buhay sa Panginoon. Kaya nga lang po, paano tayo magkakaroon ng bagong buhay kung hindi po natin alam ang ating mga dapat gawin? Ang una po ay tanggapin po natin ang Panginoong Kristo bilang tunay nating Panginoon tagapagligtas. And of course, hindi lang po natatapos doon. Sapagkat tayo po ay buhay pa rito sa lupa, makikita po natin paano po tayo papagpalain ng Diyos sa maraming paraan. Sabi nga sa Biblia, in all aspect of our life, no? Na kung saan, hindi lang po tayo tumatanda o magkakaedad sa edad, sabi nga, no? Kundi yung nagmamature po tayo. Also, and first and foremost, higit sa lahat, most important, is in our spiritual life. Because alam naman po natin mga nangyayari ngayon sa mundo na kung saan ay sa physical world, no? Natatakot ng mga tao because meron naman daw variant na ng another pandemic. Pero dyan na lang ba tayo laging ma-stock up? Why not buksan natin naman ang ating mga spiritual life? At yan ay mabubuksan kapag tinanggap natin si Jesus. At pag siya naman po ay tinanggap na natin, nagtuturo din po siya kung paano po tayo magpapatuloy sa Panginoon. Alam niyo po yung sinasabi ng ating mga kababayan, bagong taon ay magbagong buhay. Sa kabilang banda po totoo yan, no? Pero alam niyo po, ang bagong taon ay nagsisimula sa bagong araw. And the Bible says, there are new every morning. Hindi natin kailangan antayin ng bagong taon, kundi sa bawat araw na binibigay sa atin ng Panginoon ay pagkakataon ng buhay natin ay isuko natin sa Panginoon. At diyan natin matatanggap ang buhay na kung saan ginagabayan ng Diyos. Sa mundo, marami tayong pagsubok. Marami tayong mga haharaping mga hamon ng buhay, yun yung challenges, no? At ang iba nga po ay natatakot, no? At dahil sa takot na ito ay hindi malaman na kung anong gagawin. But thank God, inaabot po tayo ng salita ng Diyos. Kung saan ay makita natin ano ba ang nais ng Diyos mapangyari sa atin na habang tayo ay nandito po sa lupa bilang isang
mananampalataya, bilang isang naniniwala, nananampalataya, tagtitiwala sa Diyos, ano po dapat natin gawin? Ang sabi nga po dito sa ating binasa, mag-press on po tayo. First and foremost, tuloy-tuloy. Okay? At ang sabi ng Panginoon, sa ating pagtuloy-tuloy, mag-focus tayo. By this time, i-focus our life to the Lord Jesus Christ. Anong ginagawa mo sa buwan? Katrabaho, nagninegosyo, nag-aaral, no? Nakapokus tayo sa Panginoon at i-focus natin sa Panginoon. Why? Kasi alam naman natin, no? Ang Diyos na lumalang sa atin, ang Diyos na nagligtas sa atin, nagpatawad sa atin, ang Diyos din na siyang darating, no, para tayo po ay kunin at isama niya sa kanyang piling magpakailan paman. Amen. Alam niyo po, hindi natutuwa ang Diyos na siya lang po ang nandoon sa langit. Gusto niya kasama niya ho tayong lahat, kaya niya ginawa ang tao. At kahit nagkasalang tao, binigyan niya po tayo ng kapatawaran. Binigyan niya si Jesus upang tayo magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya sa bagong taon na ito, sa ating pagsisimula din, sa bagong buhay, tayo po ay mag-focus na sa Panginoon. Okay? Tapos, alamin po natin kung saan tayo tinatawag ng Diyos pag tayo po ay nandyan na sa simbahan, no? Ano po yung gift and plan sa binigyan natin sa atin ng Panginoon ay ipaglingkod po natin sa Kanya. Bakit? Alam niyo po, ang paglilingkod sa Diyos ay paglilingkod sa tao. At ang paglilingkod sa tao ay paglilingkod sa Diyos. Diyan po natin maumpisahan na ang mga tao ay mahalin ng totoo yung tinatawag na love of the Lord na sa kanilang mga buhay na dumaloy po sa atin. Kaya masasabi natin, di ba, that I love you with the love of the Lord. Magugulat po mga taong ito na kung saan sila po ay nadadala na natin sa kabutihan at sa kaligtasan ng Panginoon. Ang kabutihan at kabaitan ng Diyos ay matatanggap nila kaya sila magkakaroon ng bagong buhay na kagaya po natin. Tayo na tumanggap ay isang buhay na patotoo. Kaya natututo na tayong sumunod sa Panginoon. And then, habang tayo sumusunod sa Panginoon, nagmamatured po tayo. Tandaan nyo, ang taong hindi sumusunod sa Diyos, hindi ho nagmamatured at hindi magmamatured. Para magmatured ka, you are continue to grow in the process of maturity. Pag matured ka na, hindi ka na madaling takutin, hindi ka na madaling linlangin ng kaaway, no? At ang kaaway, wala ba ang Diablo Satanas, no? Hindi na tayo madadaya because we are matured enough, no? Bakit tayo lumalapit sa Panginoon? Bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo naglilingkod? At higit sa lahat, nakakalaban na tayo. Okay? At ang labanan na yan ay alam natin na tayo binigyan ng tagumpay ng Panginoon. And then lastly, sabi ng Panginoon sa verse 16, just hold on. Walang bibitaw. Sabi niya, kapit sa Panginoon. Alam niyo po, tayo po inahawakan ng Diyos. Sabi niya, I will uphold you with my right hands. Kaya mga kapatid at mga kababayan, napakainam po na tayo po ay magbalik loob sa Panginoon, isuko ang ating buhay sa Panginoon, magsimula ng bagong buhay, hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil sa tulong sa atin ng Panginoon. Kasi pag tayo lang, hindi ho natin kaya yan. Salamat tayo sa Panginoon dahil lahat ng hindi natin kaya, ay talagang kinaya niya para sa atin. Yan yung ginawa ni Jesus, ang kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo. Na kung saan, kahit ano pong pandemic pa dumating, kahit ano pang mga bagyong dumating sa buhay natin, no? Tayo po ay patuloy na matatagpuan ng Panginoon na nasa kanyang piling, no? Nasa kanyang pagmamahal. Sabi ng Biblia, wala makapaghiwalay sa pagmamahal ko sa inyo, kaya wag po tayong hihiwalay. Bagkos, lalo po tayong lumapit, lalo po tayong magpaligtas sa Panginoon. Kasama po ng ating buong pamilya, sapagkat ng pangako rin ng Diyos, isa man mananampalataya, buong tahanan ay maliligtas. Sa akin po pagkatapos, sinabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 12 verse 1. Ito po ang sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 12 verse 1. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran na natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. So, anumang balakid, yung hadlang, harang, yan, no? Sabi ng Panginoon ay tanggalin na natin. Huwag na natin dalhin pa. Ano ba yan? Kabigatan ba yan? Kalungkutan ba yan? Ano ba yan? Mga problema sa buhay ba yan? Mga kapatid, hindi tayo nabuhay. Mga kababayan, hindi tayo nabuhay para problema lang. Hindi tayo nabuhay para malungkot. Hindi tayo nabuhay para maging talunan. Nabubuhay tayo para maging matagumpay dahil yan ang tagumpay ni krus ng Panginoong Jesus, okay? Sa krus para sa ating lahat. Amen. Kaya po, magpatuloy po tayo sa Panginoon sa bagong taon kasama po ang tuloy-tuloy na pagbabago ng buhay. Paglago mula sa biyaya ng Diyos.
Maraming maraming pong salamat. God bless us all. At sa mga susunod pong araw ay patuloy po kayong tumunghay. Saglit po tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sapagkat ang mga salitang ito, Diyos, ay tunay na pagkain namin spiritual. Umaga at tanghali hanggang gabi. Kami po ay lagi mabubusog na yung salita at patuloy mo kami palalakasin at ang lakas na ito ay magagamit mo, Panginoon. Kami po ay magiging instrumento na ipapahayag ito, ituturo ito, ipapaliwanag ito sa mga taong nais din ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Ang pagpapalang nakalaan ay mapasa amin pong lahat sapagkat ito ang kalooban mo. Pagalingin mo po ang mga may sakit, ingatan mo ang aming mga frontliners, pagpalain mo po ang bawat pamilya, pagpalain mo po ang aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Maraming salamat. God bless.